Chinese warship napaya maling radio challenge sa US Navy destroyer. Magandang araw, magandang gabi mga ka-Friendly Talk TV. Isang nakakamanghang eksena na naman ang naganap sa pinagtatalunang dagat ng South China Sea o ng West Philippine Sea. Sa gitna ng matinding tensyon at patuloy na pagpapalakas ng puwersa ng iba't ibang bansa sa rehiyon, isang Chinese warship ang buntik nang magdulot ng malaking eskandalo matapos nilang hamunin sa radyo ang isang barko na hindi nila alam ay isa palang makapangyarihang US Navy destroyer. Habang nagpapatrolya ang Chinese Navy sa karagatang tinuturing nilang sakop ng kanilang tinatawag nilang 9-9, namataan nila ang isang malaking barko na dahan-dahang dumaraan sa tinaguriang international water. Karaniwan, nasa kanila na agad maglabas ng radio challenge, isang babala o ultimatum sa sinumang barko na papasok sa inaangkin nilang teritoryo. Kaya't agad nilang binigkas sa radio ang mga katagang, "Attention! You are entering Chinese territorial waters. Leave immediately or you will be responsible for the consequences." Sa puntong iyon, ang Chinese crew ay kampanteng inaakala na ito'y isang ordinaryong cargo ship lamang o kaya'y isang mas maliit na barko ng ibang bansa. Ngunit hindi nila alam na ang kanilang hinaharang ay walang iba kundi ang Orleans Burke-class destroyer ng US Navy. Isa sa pinakakilalang barko ng digmaan sa buong mundo. May dalang missile system, advanced radar, at kakayahang lumaban sa himpapawid, karagatan, at maging sa ilalim ng dagat. Matapos ang ilang segundo ng katahimikan, isang malakas, malinaw at matatag na boses mula sa US Navy ang umalingaw-ngaw sa frequency. Ang tugon, "This is the United States Navy warship operating lawfully international water. We are exercising our right to freedom of navigation." Mga kablog, ang tugon na iyon ay hindi basta simpleng salita. Ito ay isang malaking sampal sa Chinese Navy. Dahil sa isang iglap, nagkamali sila ng target at hindi nila inaasahang US Navy destroyer pala ang kanilang binabalaan. Mabilis na nagkaroon ng kaba at tensyon sa pagitan ng China. Ayon sa mga ulat, tila nataranta ang kanilang crew at agad na nagbago ng tono. Subalit huli na, ang insidente ay nasaksiyan at narinig ng iba't ibang barko at eroplano na nakapalibot sa rehiyon. Makikita dito na hindi nagpapatalo ang Estados Unidos pagdating sa usapin ng kalayaan sa paglalayag. Para sa kanila, hindi pagmamay-ari ng China at ang buong South China Sea o ang West Philippine Sea. Ang ganitong insidente ay malinaw na mensahe. Hindi kami uurong. Nandito kami at ipagpapatuloy namin ang aming operasyon. Ayon ito sa US Navy. Samantala, para sa China, malaking kahihiyan nito dahil ipinaramdam sa kanila na kahit gaano pa sila kalakas, may mas malakas at mas handang bansa. Sa kanyang tapatan sila o kayang tapatan sila anumang oras. Ang mas nakakamanga rito, mga ka-Friendly Talk TV, ay hindi lamang simpleng banggaan ng salita ang naganap. Ito ay simbolo ng malaking laban ng ideolohiya at kapangyarihan. China na pilit inaangkin ang dagat laban sa Amerika na ipinaglalaban ang kalayaan
sa paglalayag, katulad rin ng Pilipinas. Kung iisipin ang ganitong tensyon, ay may direktang epekto sa atin dito sa Pilipinas. Bakit kamo? Dahil ang South China Sea o West Philippine Sea ay hindi lamang teritoryo na pinag-aagawan. Ito rin ay ruta ng kalakalan, pinagmumulan ng pagkain at posibleng pinangyayarihan ng susunod na malakihang sigalot. Kapag nagpatuloy ang ganitong klaseng hamunan, hindi malayong tayo mismo ay maipit sa alitan ng dalawang makapangyarihang bansa. Mga ka-Friendly Talk TV, nakakamanghang isipin na isang radio challenge lamang ang nagsimula. Ngunit lumabas na simbolo ito ng matinding kompetisyon sa pagitan ng dalawang pinakamalalakas na puwersang pangdagat sa mundo. Ang Chinese warship na umano'y puno ng tapang at kumpiyansa ay biglang napaya matapos hamunin ang isang barko na hindi nila kayang tapatan. Ito ay ang US Navy destroyer. Sa huli, ipinakita ng insidenteng ito na ang South China Sea o ang West Philippine Sea ay nananatiling mainit na pulbura. Anumang oras maaring sumabog, at habang patuloy na nagbabantay o nababantayan ang mga higanting ito, mas lalo nating nakikita ang kalagahan ng pagkakaisa ng ASEAN at ang kahandaan ng Pilipinas na ipagtanggol ang ating karapatan, lalo na sa usapin ng teritoryo sa dagat. Kung gusto nyo na mga ganitong klaseng usapin o talakayan, paki-like, share and subscribe ng aking YouTube channel, ang Friendly Talk TV, para tuloy-tuloy ang ating kwentuhan sa kaganapan dito sa loob at sa labas ng ating bansa. Muli, maraming salamat po. Ito po ang Friendly Talk TV. Hanggang sa muli.